Hindi maikakaila ang malaking bahaging ginagampanan ng mga pribadong institusyon sa pagtaguyod ng mas maunlad na bansa sa pamamagitan ng mga makabago at sustainableng programa na bibigyan ng mas nakararami ng pag-asa at pagkakataon para sa pagbabago. Magandang araw! Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Nag-umpisa sa isang hangarin, naging matagumpay ang isang negosyo na nangarap ipakilala ang wine sa kulturang Pinoy at gawin itong bahagi kahit na ng mga simpleng selebrasyon. At sa loob ng 25 years, ang kanyang sipag at dedikasyon ang naging daan para tuluyan itong tumatak sa pusong Pilipino. Sa loob ng 25 taon, matamis na tagumpay ang hatid ng isang Filipino winemaker sa ating local wine industry. Mula sa simpleng pangarap na makagawa ng wine na swak sa panlasang Pilipino, naging bahagi na ang produktong ito ng bawat okasyon, maliit man o malaki. Can you tell us ano po yung inyong naging inspirasyon for Novellino 25 years ago? Beyond the business opportunity, kasi you always try to find a gap between, what people like and what they consume. I've noticed a big gap. I mean, wine has such a great image, no? I mean, like, social. Pangmayaman, gano'n. Pangmayaman. And then I said, kung ganun ka taas ang image ng wine, bakit mababa ang consumption? So that's where we saw the gap, no? We had no wine. What were the challenges and what were your biggest concerns about it? Number one is the taste. The typical taste of wine is medyo mapakla, di ba? Second, the price. And of course, the third part was, how do you communicate? How do you advertise in a way that you can really convince people that, it's something for them and something that they will appreciate and actually buy. But, I think that we've come up with something unique. And appreciated by the consumers. It's become parang a staple, especially in Christmas, no? Yeah. Noche Buena. In fact, I've seen it quite a bit on special occasions like birthdays and stuff like that. Mula sa unang hakbang na paggawa ng matamis na wine, gaya ng nakasanayan ng mga Pilipino sa iba pa nating mga putahe at inumin, patuloy na lumago ang produktong ito at nakapaglabas ng 17 pang iba't ibang flavors at variants sa loob ng 25 taon. As a matter of fact, the most recent one was post-pandemic. You probably know that there was a liquor ban during that time. Paano to? Wala na kaming negosyo. So what we did, we came up with alcohol-free wines. Non-alcoholic. So, non-alcoholic, yeah. So that's an innovation that we brought to the market. And, interestingly, there's a lot of imports right now competing with us on that, field. But we still maintain the leadership. Ang sikreto sa tagumpay na ito, ang natatangi nilang proseso ng pagpigil sa fermentation para hulihin ang tamis ng ubas. In the past 25 years, did you have to make major changes? It's changing the process of winemaking, making it sweet instead of the traditional dry, no? Of course, we had to learn the technology from experts. We brought in experts from Italy to help us out. It's a process that requires quite a bit of sophistication. For example, you go to a regular winery anywhere in the world, most of what you see are just barrels or tanks. In our case, we have different machines, different equipment that allows fermentation to be arrested at a certain point and keep it at that level. In fact, you might be interested to know that the last part of it is a microfilter. Even bacteria cannot go through anymore. And so that's the last step in making sure that there's no further fermentation. Hindi maikakaila ang laki ng naging impluwensya ng kanilang produkto sa kulturang Pilipino. Dahil sa paglipas ng mga taon, naging bahagi na ito ng masayang selebrasyon na abot kaya para sa lahat. Let's talk about sustainability. How important is sustainability for Novellino? Very important. Well, first of all, part of our energy source is through solar power. But the more important part of our sustainability is the way we do our wastewater management. Actually, it's mainly coconut peat
which is the most unused part of coconut. We use that as a filtration agent to treat our wastewater. Wine has probably among the most toxic waste of any beverage. So if you can imagine treating, wastewater at that level, and successfully, for every 1 kilo of coco peat, you can absorb 10 liters of water. No? The next thing is that you can simply evaporate it. You enrich the coco peat, it becomes fertilizer. Wow. Para sa founder at utak ng kumpanya na si Nonoy Kimbo, mahalagang nagagampanan nila hindi lamang ang responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan, kundi ang pagpapairal sa mabuting puso na handang umalalay sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino at pagpapalakas ng mga inisyatibong nakatutulong sa mga lokal na komunidad. So what are your future plans for Novelino? We're inaugurating a new bottling line that will allow us to have triple our current capacity right now. So we're trying to future-proof our business. It's been growing, and we built our facility in Canlubang maybe 10 years ago, and we said, yung future-proofing namin was for 10 years. And exactly 10 years later, umabot kami sa point na kulang na yung capacity, so we have to expand. So you've surpassed your goals. Surpassed the goals, and we've done the future-proofing in a way where very practical. For example, we need more warehouse capacity. So what we did, instead of building out more, we just built a very high ceiling or very high roof, and we're just going vertically. Vertical, yeah. For the warehouse part. No? We thought of that too when we were building our facility, and even this new equipment that we're installing right now, we had a space allocated for that, and that's where we're putting it right now. Sa patuloy na pag-usbong ng masasabi nating natatanging wine na tatak at pusong Pinoy, isa sa mga bagay na maipagpapasalamat natin sa produktong ito ay ang paglalagay sa Pilipinas sa mapa bilang isa sa global producers of quality wine. What we're hoping is it becomes a regular part of the repertoire of drinks of Filipinos because it's affordable. It's something they can feel good about. Dekalidad na produkto dahil sa dekalidad na antas ng paggawa. Ito raw ang susi sa tagumpay ng food company na ito na itinuturing hindi lamang mga empleyado ang kanilang mga tauhan, kundi kabahagi na rin ng isang mas malaki at masaganang pamilya. Ang diwa ng Kapaskuhan ay ang pagbibigayan at pagmamahal sa kapwa. Pero para sa food company na ito, nakilalang kilala dahil sa kanilang meat products at Christmas hams, ang diwa ng Pasko ay hindi lamang dapat isinasapuso tuwing buwan ng Disyembre. Isa itong adhikain at misyon na isinasabuhay sa pang-araw-araw. Ang Joshua's Meat Products ay nagsimula noong 1993. Kami ay mag-asawa pa lang ang nagsimula. Then meron kami isang tauhan. Konti pa lang yung aming gawa. Siguro mga 10 kilos, ganyan. Hanggang sa lumaki nga po yung aming pong production. Bukod sa sipag at determinasyon, malaki rin daw ang naging kontribusyon ng mga taong tumulong sa pamilya Valencia noong sila'y nagsisimula pa lang. Kung hindi sila nagtiwala sa akin, tinulungan ako, napahiramin ako, ganyan. Siguro wala din ako dito sa aking kinatatayuan. Galing ako sa talagang walang-wala din na na-appreciate ko yung tulong din ng, alam mo, yung natulungan ka din ng araw. Bagay na nais maibalik ni Manny, hindi lamang sa kanyang mga empleyado, kundi pati na rin sa komunidad na ginagalawan ng kanyang kumpanya. Ang sarap ng feeling nung tinulungan kasi nadarasa ko tinulungan din ako eh. Siguro ang sarap din ng
makapagbalak ka din ng tulong. Kasi yun naman talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ayun yung nag-motivate para direktang makatulong doon sa mga tao. Isa lamang ang pamunuan ng Barangay Banago sa Nagcarlan, Laguna na natulungan ng meat company. Panahon noon ng pandemya, pero di raw nagatubiling magbigay ayuda ang kumpanya sa mga residente. Noong pong panahon ng COVID, kami pong Sangguniang ay lumapit sa kanya at hindi po naman kami nagdalawang salita at nagkaloob po siya ng 50 kaba ng bigas at mga produkto ng Joshua. Lagi raw handang umagapay ang kumpanya, basta sa ikabubuti ng komunidad. Ayon pong aming multicab, lagi namin nagagamit noong panahon nga po ng COVID, ito ay nasira. Kami pong Sangguniang ay lumapit ulit kay Sir Manny. Sabi sa akin, magkano ba kayo? Sabi ko, baka mga 50. Sabi niya sa akin, huwag na yun at bibigyan ko na lang kayo ng isang sasakyan. Meron ako ditong L300 na pwede pang gamitin. Dinonate ko sa kanila. Tuwan-tuwa sila. Meron na silang pang-mobilization sa mga tao kung kailangan na dalhin sa hospital o kaya yung mga lakad sila na pang-barangay. Ganun. Ang pagbibigay solusyon sa problema sa pagbaha sa lugar ay siya ring pinagtulungang maisaayos ng mga otoridad at ni Manny. Pagka po umulan, bumabaha na po kasi hindi po kayanin nung butas. Tapos may mga naaanod pa nga po na mga basura. Isasuggest namin kay Sir Manny na malagyan ng harang doon sa unahan para yung malalaking naaanod na basura, doon na lang marang at mabilis ding maiaahon. At maging esensyal na pangangailangan ng komunidad gaya ng maayos na supply ng tubig, hinahanapan din nila ng paraan upang maipaabot sa mga lubos na nangangailangan. Nangangailangan kasi sila ng tubig, yung mga barangay, kasi mahina yung tubig nila. Ang problema nila ngayon, kung saan sila magtatayo, wala silang lote. Naisip ko naman na doon na lang sa lote ko ilagay. Naandun kasi yung pinaka mga linya din. Nagbigay ako ng nasa mahigit na 100 square meter ata yung pinagtayuan nun. Nilagyan nila ng solar para maitaas yung tubig sa taas. Tapos parang by pressure, pababagsakin yung tubig dun sa mga barangay. Ang pag-asenso at kaunlaran ay mga biyayang hindi dapat sinasarili. Bagkus, ito'y ibinabahagi upang mapalago at maiangat ang estado ng mga nasa laylayan. Siya po ay yumaman na talagang kinakapapa rin po niya yung mga mahihirap kasi siya po ay galing sa mahirap kaya po siguro naging matulungin din siya sa mga mahihirap. Sobra-sobra ang naibibigay na tulong at pre po bilang ama ng barangay, kulang po ang salitang salamat. Yung mga nakaangat na katulad namin, galing din sa mahirap, na nakita yung purpose ng Diyos para sa amin, mas marami pang matulungan para marami magpasalamat sa Diyos. Sa lahat ng kanilang ginagawa, mapa-personal na buhay man o pagpapatakbo ng negosyo, ang nasa itaas raw ang nasa sentro ng lahat. Kaya naman likas na raw para sa kumpanya ang pagtulong sa kapwa. Talagang ang isa sa aming mga plano, siyempre yung ating kinabubuhay, mas palagoon pa natin at ilapit natin sa Panginoon na talagang maging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Isa pa sa mga proyekto ng kumpanya ay ang pagbibigay ng oportunidad ng edukasyon sa mga kabataang kapuspalad. Isa sa mga naging scholar nila ay ang grade 2 student na si Aki. Kwento ng nanay ni Aki na si Rosalia, hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa para sa kanilang pamilya. Ang asawa ko po ay magsasaka po. Ako po ay sa bahay lang po. Talagang tipid na tipid po kami sa pambaon. Sa 5 piso pa lang baon po ng magkapatid, hati-hati po sila. Sabi ko, ito bibili kami ng tinapay, hati na lang namin para may pagkain sila.
Ayon kay Lizelle Martin, principal ng San Francisco Elementary School sa Nagcarlan, Laguna, 30% ng mga mag-aaral nila ay galing sa indigent families, kabilang si Aki. At malaki raw ang epekto ng kahirapan sa performance ng mga kabataan sa paaralan. Meron din namang mga bata na mahina yung katawan, yung nutritional status nila ay mababa kasi yung kinakain nilang pagkain sa bahay ay hindi masustansya dahil konti nga lang yung income ng kanilang parents. Kaya naman daw ang laking biyaya ang dulot ng pagbibigay ng scholarship ng Meat Product Company, lalo't nabibigyan ito ng pagkakataon ang mga kabataan upang mapaunlad ang kanilang mga sarili gamit ang edukasyon. Yung scholarship, yun yung napakalaking impact sa amin kasi lagi nga sinasabi sa akin ng mga magulang, ma'am, ang laking bagay po nun kasi yung meron kaming 25 na recipients na mga bata. All throughout the school year, monthly, ang bawat isang scholar ay may 500 pesos na allowance. Para naman kay Aki, ang scholarship na natanggap niya ay kanyang ginagawang puhunan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Maraming salamat po kasi nakukuha ko na po lahat ng gusto ko. Tsaka po makakabili na po kami ng ulam. Makakabili din po ng sapatos. Inaalalayan din ng Meat Product Company ang San Francisco Elementary School sa mga programa nito. During Brigada Eskwela, palaging nandito sila, yung support from their company mula sa kanya at sa mga kaibigan niya. Nagbibigay sila sa amin ng mga donations na ginagamit na pampintura ng mga classrooms, nagbibigay din ng mga products. Kung sino yung pinagmumula ng mga blessing, yun ang mahalaga na dapat natin matutunan. At yun din ang diwa ng Pasko, di ba? Na ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Aktibo rin ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon upang mas mapalawak pa ang kanilang kultura ng pagtutulungan at pagbibigayan. Ang pagtulong ng Joshua Meat Product sa amin, sila yung kasama namin sa pagpipiding program, kasama namin sa dental and medical mission. Ang beneficiaries namin nasa 2,800. Daman-daman mo sa kanila yung kaligayahan, yun yung hindi mo bababayaran, yung kaligayahan na ibigay mo sa mga bata. Bagay na kanilang ibinabahagi sa kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng volunteerism. Pinuntahan kami ng Red Cross para sa bloodletting, tulad ng mga tauhan namin. Kaya siguro din sila nag-volunteer ng kanyang sarili para mag-donate ng dugo. Dahil sa nakita nila yung purpose ba ng buhay, yun na din yung parang nagiging purpose din ng buhay nila na maging blessing din sila sa iba. Mas ramdam ang pagtulong kung mula ito sa puso at walang anumang hinihinging kapalit. Dahil ito naman talaga ang esensya ng ating buhay bilang isang tao, lalong-lalo na bilang Kristiyano. Iba talaga yung pagbibigay na may kasamang pagmamahal. Yun ang pinakamahalagang essence, yung maramdaman mo yung spirit of love. Sana po tuloy-tuloy pa po yung blessing na dumating po sa kanya. Para hindi lang po kami makatanggap, marami pa pong bata na mas nangangailangan din po. Dahil sa nakakita nila na yun yung ginagawa natin sa company, siyempre kung makakita mo yung mga tao, ginagawa nila yung ginagawa natin, siyempre yung malaligaya sa puso kasi nakukuha nila yung purpose ng buhay na talagang maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Anuman ang estado sa buhay, maraming pamilya pa rin ang nahaharap sa matinding hamon sa kalusugan ng kanilang mga anak. Gaya ng micronutrient deficiency na nagdudulot ng malaking epekto sa paglaki ng mga bata. Isa sa rekomendasyon ng mga eksperto, bigyan ng mga sanggol ng fortified food na maaaring makatulong para mapunan ang kakulangan nila sa sustansya. Isa ang malnutrisyon sa mga isyong pangkalusugan na kadalasan ay malubhang nakakaapekto sa mga bata at maaaring indahin ng sino mang pamilya, anumang estado sa buhay.
Gaya na lang ni Manette na lubos na nag-aalala sa pagiging pihikan ng anak. May mga times na ayaw niyang kumain. Of course, yung health niya, doon ako nagwo-worry. Siyempre, yung pag-grow ng kanyang brain. Sa kabila nito, sinisika pa rin niyang ibigay ang sustansyang kailangan ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagpaplano ng mga kakainin nito. Sa gabi pa lang, iniisip ko na kung ano yung possible na pwede niyang kainin for breakfast. Ayon sa pag-aaral, 97% ng mga bata sa Pilipinas, edad 6 hanggang 11 buwan, ang hindi nakakakuha ng sapat na daily nutritional needs. At isa sa bawat 5 batang mababa sa 5 taong gulang ang naaantala ang development at tamang paglaki. Marami pang causes ang undernutrition among our infants. Ito po ay poor quality and adequate food intake. So ito yung minimum dietary diversity at saka minimum acceptable diet. Ang pangalawang cause ay yung high rates of infection. Kapag hindi naagapan, maaari itong magresulta sa pagbaba ng immune system at iba pang mapanganib na kondisyon. The impact of diet on health and development, marami po yan, no? Poor feeding in infants can lead, of course, to serious issues like, for example, stunted growth and sometimes obesity and poor cognitive development and then frequent attacks of illness. The worst scenario is the long-term effects na they will have a higher risk of having non-communicable disease. Alam na natin, ito yung mga diabetes, hypertension, no, cardiovascular, and so on. Ito po yung mga very negative consequences ng undernutrition sa ating infants. Isa sa mga solusyong inirerekomenda para sa problemang ito ay ang food fortification o ang proseso ng pagdagdag ng essential vitamins at minerals sa pagkain. Ang fortified cereals, halimbawa, na isa sa mga piling produktong maaaring ipakain sa mga bata, ay maaaring makatulong para mapunan ang kakulangan sa iron, folic acid, calcium, zinc, B-complex at vitamin C. Nakapanayam namin ang kinatawan ng isang multinational food and beverage company na si Meg Guevara, isa ring ina, tungkol sa kanilang mga hakbang para makatulong sumpuin ang micronutrient deficiency sa bansa. Maaari bang ipaliwanag sa amin yung benefits ng fortified cereals sa infants? Dito sa Nestle, meron tayong fortified infant cereals o Cerelac na merong as many as 20 vitamins and minerals na makukuha ng mga infants na typically hindi nakukuha sa Filipino diet. Just in one bowl, makukuha na ang more than 57% nutritional requirements on a daily basis. And even every bowl already contains more than 50% of iron that's needed daily. Paano nakakatulong ang Nestle sa pag-address sa malnutrition sa mga infants? There are other nutrients like immunity nutrients like vitamin C, zinc, and iron like I mentioned. Meron ding mga premium ingredients like probiotics ng B-lactis which are naturally active ingredients para mas masuportahan ang natural defense ng isang baby. Hinihikayat din nila ang mga mamimili na suriing maigi ang label ng mga produktong binibili. Overall, importante talaga na mabahagi ang Cerelac sa daily diet ng isang baby para makuha yung essential nutrients alongside a varied and balanced diet. Meron din siyang DHA, which is a known brain nutrient, pagsuporta sa development ng brain ng isang baby. At dahil masusi itong pinag-aaralan para maging akma hindi lamang sa nutritional needs, kundi pati na rin sa panlasa ng mga bata, nagiging mas madali itong maging bahagi ng regular diet nila. Maraming ways na na-enjoy ang fortified infant cereals. One way is
Pinaprepare lang siya as per instructions, so dinadagdagan lang ng tubig. Marami ding mga mommies na nagpe-prepare it as a base. Dinadagdagan ng mga toppings katulad ng vegetables, fruits, or iba pang viands. Importante ang flavor, importante din ang texture para mas ma-accept ang product. So, kailangang balansehin ang mga taste profiles ng fortified infant cereals para magustuhan at saka mas nagiging successful ang food fortification. Ganito rin ang nakasanayang gawin ni Manette para masigurong maisasama sa daily diet ng kanyang mga anak ang sustansyang kinakailangan nila. Combination of baby food, steamed mashed potato, carrots, and broccoli. And of course, fresh fruits. Mas magana siyang kumain pagka yung baby food yung binibigay ko sa kanya. Food fortification is actually intended to increase the content of micronutrients in food. It is actually the Republic Act 8976. Year 2000 pa ito. Continue breastfeeding. But of course, at the age of 6 months, there should be an appropriate complementary food already. Those that are actually nutrient-dense. Ano po yung feedback na natatanggap niyo sa mga magulang regarding this fortified cereal sa kanilang mga anak? Natutuwa talaga kami sa mga positive feedback ng mga magulang about the impact of Cerelac to their baby's diet. How much they love the brand and how much Cerelac has been really a part of their milestones. Ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa mga anak ay hindi lamang tungkulin ng mga magulang, kundi isang responsibilidad ng buong komunidad. At sa tulong ng mga institusyong nakatuon dito, makakamit natin ang ating layunin na magkaroon ng mas malusog at mas produktibong henerasyon. Bawat isa sa atin ay may pangarap, maliit man o malaki. Magkakaiba man ang ating pananaw, sa sama-samang pagsisikap, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible. At nagiging daan ito tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Muli, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.